Hi guys! Okay, it's time for my monthly favorites. Medyo late ng isang linggo itong monthly favorites ko ng March. But, so let's start with the setting spray. Alam niyo naman ako, foundation girl ako. Hindi ako mabubuhay na walang punda. Urban Decay, the Sleek Makeup Setting Spray. Oil Control. Mas okay to para sa oily skin. Sometimes kasi pag naka-foundation ka, diba, parang powdery yung face mo. So, para mawala yun, especially kung nag-bake ka, dahil ako lagi ako nagbe-bake, especially pag nag-bake ka, kailangan mag-spray ka ng something sa face. Pwede rin naman yung mga, ako sometimes ginagamit ko yung Celetec na hydrolyzed spray. Moisturizing spray, sometimes yun yung ginagamit ko. Pero if you want something na para ang effect din is maging long-lasting yung foundation, hindi mahulas kagad, ayan, I use yung Urban Decay, the Sleek Makeup Setting Spray. Ang ganda-ganda nito guys. Nabili ko to sa Singapore. Feeling ko kalahati na lang siya. Kinakabahan na nga ako, kaya tinitipid ko na sa mga special occasion, special event ko na lang siyang ginagamit. Yes, mahal siya, pero it's worth it talaga. Especially kung meron kayong very, very oily skin. Marami akong natatry ng setting spray, pero wala pang pumapantay sa kanya. So, ayun, anyway pala kanina. Magkwento muna ako sandali ha, para hindi tayo puro makeup. Kanina talaga kinabahan ako. Sobra kasi lumindol. Mas malakas kasi yung lindol kapag nasa mataas kang lugar or nasa building ka, ganyan. Eh, nakatira kami sa condo. Sobrang halos maiyak-iyak ako kanina talaga. Diyos ko. Kasi ba naman, first time na nangyari yun, na lumindol, tapos pagkatapos ng lindol, nag-brown out, tapos lumakas yung lindol. Sabi 3 daw, pero feeling ko, grabe talaga. First time na nangyari, yun yung pintuan namin, nagsasway. As in, naka-open kasi yung pintuan namin, tapos nagsasway. So yun, ingat tayong lahat, kasi alam ko sunod-sunod yung lindol ngayon, ano, so my gosh. Wish ko lang talaga okay yung pundasyon nitong building namin kasi kapag hindi, at least okay yung pundasyon ko. The joke. No, hindi joking matter yun na. Seryoso. Sana ingat tayong lahat guys, ha? Sa foundation, I've been loving yung L'Oreal Infallible Pro Matte. Matagal ko na sinasama to sa favorites, pero guys, available na siya, kaya sinama ko ngayon sa aking favorites. Available na siya sa, finally, dito sa Pilipinas, kasi nung last time, nung ginawa ko na first impression review to, magdadalawang taon na, 2 years ago, available lang siya online. Hindi nila nirelease dito sa Pilipinas. And finally, it's available. Thank you. Coverage, oil control, okay siya. Kung naghahanap kayo ng magandang coverage na foundation, this is it. Oil control, this is it. Talagang tatagal siya hanggang 12 hours sa akin. Mag-oil up pa rin yung face ko, pero aabuti ng mga matagal. Siguro mga 6 na oras o 7 oras bago lumabas yung oil sa aking face. Ang technique ko dito guys, ginagamitan ko siya ng blender. Kasi nung first impression review ko, brush yung ginamit ko, hindi maganda kapag brush kasi nagmumukha siyang cakey. Ay, nagpalit pala ako ng shade. Ang shade ko na ngayon is Fresh Beige. Fresh Beige itong nakalagay ngayon sa aking face. What do you think? Parang mas sakto siya. Maputi pala yung natural buff. Yung pala yung pinaka-light na available dito. So, ito yung ginagamit ko. Wait lang. So, ito yung ginagamit ko na sponge. Kasama rin to sa favorites ko ngayon. If you're looking for a dupe ng Real Techniques, this is it. Sobrang lambot niya talaga guys. Tingnan nyo naman. Oh, tingnan nyo. Kapag gumagamit ako ng blender or ng sponge, ang ginagamit ko talaga is yung malambot kasi mas madaling i-blend yung foundation sa kanya. Pag binounce mo siya sa face, yung kumbaga kung ano yung contour ng face mo, mas madaling ma-spread yung foundation. Kesa naman yung matigas. Ito kasi, Miss Bella rin to pero hindi ko siya binasa kaya medyo matigas siya. So, ganito yung itsura niya kapag hindi nabasa. Ito kapag damp. Kapag matigas yung sponge, para hindi mo ma-spread ng mabuti. So, ang tendency minsan nagaganyan. So, hindi dapat ganun yung pag-apply ng foundation para airbrush yung itsura, yung finish, ganyan. Mas maganda kung iba-bounce mo lang talaga siya. And mas maganda, syempre, kapag malambot. Ang tendency lang dito, dahil sobrang lambot, mas marami siyang na-absorb na foundation sa kanya. Pero sa akin, okay lang yun. Mas mukha tuloy thin yung pagkaka-apply. Miss Bella rin to, guys. Ito, pwede siyang gamitin pang bake nyo, pang powder. Ayan, ganda yung shape. Mga kanto-kanto siyang ganyan. So, okay siya kung mag-a-apply kayo ng powder dito. Ditong part na to, pwede siyang foundation. So, yan yung ginagamit ko pang foundation. If I'm not mistaken, 300 pesos siya. Ilalagay ko na lang yung link ng Miss Bella sa description box. Meron din sila sa mall. Kung gusto niyo yung Real Techniques na Miracle Complexion Sponge, pero namamahalan kayo, check out Miss Bella.
K. Yung first time ko siyang na-feature sa video, yung Mahal versus Mura. Diba sabi ko parang hindi ko type yung Coty Airspun, mas okay pa rin si Nichido. Alam nyo, nung lagi ko siyang ginagamit, doon ko na-realize na ay, mas okay ang oil control ni Coty Airspun. Pero mas mura pa rin si Nichido, syempre. Tsaka mas madali siyang mabili kasi ito available lang to online. Ang ginagamit ko dito is naturally neutral. Hindi niya naapektuhan yung kulay ng foundation. Ang ayaw ko lang dito is masyadong matapang yung amoy niya. Next one is brush. Favorite ko na powder brush right now, ito si Mr. Right. Mr. Right kasi pangalan niya. I don't know if you can see it. Ayan, Mr. Right. Too Faced. Got this from Kikay si Maria. Hindi ko sure kung original, pero yung itsura niya mukhang original. Perfect powder brush yung pangalan niya. Kahit wala siyang tatak, okay siya sa akin kasi ang importante yung performance niya. Lalo na kapag nagbe-bake kang ganyan. Usually kasi kapag nagbe-bake ako, saka ko ngayon i-apply yung eye makeup ko, yung kilay ko, yung eye makeup, and then saka ko tatanggalin yung excess powder from baking. Tapos na yung eye makeup ko, kailangan ko ng brush na hindi magagalaw yung nilagay ko sa bottom lash line. Sakto siya. Ayan o. Pangwalis ba ng pulbo, ganun. It's really soft and ang ganda nung pagkaka-tapered niya para maabot niya yung mga corners, especially sa under eye area, ganyan. Dito sa kilay, ayan. Para hindi sabog yung brush, hindi maapektuhan yung kilay ko, yung eye makeup ko. So, I love this one. Essence Pure Nude. Pure Nude Highlighter. Hindi ko alam guys kung available to sa mall, pero I got this from Bebang online store. Nung last time kasi na pumunta ako sa Watsons, wala akong nakitang ganito, so hindi ako sure ha. Pero let me know, comment kayo sa baba kung available din siya sa Watsons. Baked highlighter siya. Gusto ko yung pagka-subtle ng highlight niya. Hindi siya yung over na boom highlight, ganon. Hindi siya masyadong halata na naka-highlight ka. So parang yung glow mo, parang comes from within, ganon. Very subtle lang yung highlight niya. So okay siya for summer kasi ayaw nyo namang madagdagan yung kintab ng face nyo, diba? Number 10, Be My Highlight. Yan yung aking shade. Sa blush naman, pangalan nito, oh my goodness, nakalimutan ko yung pangalan. Japanese kasi yung nakalagay dito sa likod. Yan, yung itsura niya. Una, yung packaging niya maganda. Tapos, malaki yung salamin niya. Oh. Kung ayaw nyong mag-highlight, kasi nga, syempre, summer ngayon, pero gusto nyo pa rin ng konting glow, hitting two birds with one stone. Meron ka ng blush and meron ka pang highlight. Pero yung highlight niya, subtle lang ha, hindi overwhelming. Parang blush na siya and highlight in one. May pagka-peach pa yung itsura niya. Not to the extent na ma-emphasize yung large pores ha, kasi ako, yun din ang problema ko eh. So, hindi naman niya na-emphasize yung large pores sa cheeks ko. Ito yung na-discover ko last month na okay na pong contour. This one is L'Oreal Infallible Pro Contour and Highlight Palette 815 or Deep. Actually, yung contour lang yung nagustuhan ko. Yung highlight, hindi ko masyadong bet kasi powdery yung highlight. Parang kulang sa glow. Ito yung contour, very subtle lang. Meron siyang very slight na reddish tone sa kanya. Pwede yung gamit ko ngayon. It blends well sa aking skin. Meron siyang konting-konti lang talaga na reddish tone. Next one, eyeliner na favorite ko. This is the L'Oreal Paris Superliner Superstar Duo Designer. Ito, meron siyang pencil tip dito. Pero hindi ko ginagamit masyado yung pencil tip. Ito yung gusto ko sa kanya. Yung eyeliner niya. Kasi, tingnan nyo ha, basang-basa siya. I like it. Ayan. And very black. And hindi siya kaagad-agad natatanggal sa aking eyelids. Hindi nag-fade. Kung nung itsura niya on application, ganun na siya the whole day. Wala siyang shine effect. Yung parang medyo glossy. Wala siyang ganun. Maganda yung applicator niya kasi felt tip siya. Pero, yung nabebend ng konti, madaling i-apply sa eyelids. Madaling gumawa ng wing sa kanya. Yun yung pinaka gusto ko sa kanya. Yung applicator talaga. Mascara. Ito last month ko lang din na-discover to. Maybelline The Falsies Push Up Drama. Nakalimutan ko na si Hypercurl mula nung na-try ko to. Alam niyo yung wand niya, pinakadulo, meron din siyang mga brush or, ang tawag doon, parang spike. Pag sa bottom lashes, madali rin yung pag-a-apply ko ng mascara. Considering yung lashes ko very sparse and maikse, so kailangan yung brush pa lang, kailangan magkasundo kami. Pag masyado siyang malaki, talagang hindi ko siya ginagamit kasi na-intimidate ako eh. Tapos parang mas marami pa yung mascara na napupunta sa skin ko kaysa doon sa lashes. Guys, makunat to, kasing kunat siya ng Hypercurl. Hindi siya kagaya ng Hypercurl na kapag pinatong-patong mo yung nagka-clump. Eto hindi siya nagka-clump. Nami-maintain niya yung curl ng lashes ko. Wala siyang fiber, pero mukhang
volumized and elongated. Push up. Talagang pinupush up niya yung curl. Next is yung lipstick na suot ko right now. This is Maybelline The Powder Matte Plum Perfection. This is the best matte formula ng Maybelline. Sa lahat na na-try ko ng Maybelline. Akala ko dati yung creamy matte, okay na okay siya. Kaso, since alam niyo naman ako, ayoko na parang medyo merong shine, may gloss sa lips, and parang medyo nakakapalan pa ako dun eh. Pero kung yun ang gusto, hinahanap niyo, yung talagang matte and powder matte. Touch of nude. Ito yung gamit ko na nude last month. Actually, hindi siya nude na nude eh. Kasi, syempre pag sinabing nude, ang nasa isip parang medyo brownish, ganyan. Ito medyo ma-pink siya. Pero, Carry Bells lang. If you have pinkish lips, yun ang nude sa'yo. Para sa akin kasi pag nude, diba, brownish. Pero, yung formula niya, yung finishes sa lips, yung comfort, hindi malagkit sa lips, ganyan. And nag-iiwan naman siya ng stain. So, yun yung maganda sa kanya. Last one is yung Intuit na waterproof makeup remover. Ayan. Ito lang yung waterproof makeup remover na na-try ko na moisturizing talaga. Okay siya pantanggal ng kahit ano, waterproof na makeup, kahit yung coverproof, yung Wonder Brow, ayan, natatanggal nito. Liquid lipstick na walang stinging sa face. May mga makeup remover kasi na may sting. Medyo sensitive kasi yung face ko eh, kaya I stay away sa mga ganong klaseng makeup remover. Ito walang stinging. Parang feeling ko moisturized yung face ko every time na ginagamit ko siya. I highly recommend this one. I think bago lang to. Siguro months pa lang to since na-release sa market. And meron siyang extracts of cucumber, witch hazel, aloe vera, and vitamin E. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo itong favorites ko this month. Comment kayo sa baba kung meron kayong mga requests. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Bye!